kung meron yung criminal aspect. 40, Okay. Pero sa ngayon 40 kasi nila yung nanguhula tayo, hindi 45. natin alam yung unang-una ginawa, sinabi, o hindi meron ginawa. ano yan. Diba? Pwede rin yun. Yung gulong Yes. Oo. na nangin ang huli ng nagresulta ano 45 uli yun. ng damage. Okay. Physical, nasaktan ka ba? Nawalan ka ba ng economic opportunity? Napahiya ka ba? Etc. Ayun po. So, ano po, sana po makatawag po. Ito Opo. pong Expert service po natin. natin. Oo, na nag-text po sa atin ngayon. Medyo complicated po eh. Ang dami May po, ang pedestrian daming doon at factor block na intersection. kailangan po malaman po muna para malaman po natin yung tamang question. Pero so far, I mean, PWD ka o hindi, discrimination is Oo, should not hindi be ka, tolerated. hindi ka, kumbaga, hindi ka exempted dahil ikaw ay PWD. Yes, Kasi oo. in the same, within the same principle na hindi ka dapat dinidiscriminate kung PWD ka, ganun din. So, hindi lang yan sa benepisyo, pati sa responsibilidad. So, kung may nagawa na krimen o may ginawang mali o kapabayaan ng PWD, eh, kailangan niya pa rin panagutan yan sa batas. Okay. Meron po tayo live call na yung partner. Pero sa ngayon po, ipapasok ko po muna itong question na ito. Mula kay Jocelyn Maro. Sabi ko, hello po, good afternoon. Tanong ko lang kung may karapatan bang bata sa tatay niya manghingi ng tulong kahit hindi niya ka-apelido. Oo. Okay. Ang kailangan lang dyan, kasi yung hindi kapilido, hindi yun, kumbaga, Ano, magiging pro. ay Hindi apelido, di ba? kinilala siya, in-acknowledge siya. So kahit hindi kayo ka-apelido, kasi sa batas natin, pag hindi ka siya ng nanay-tatay, sa apelido ng nanay, Yes. isusunod, oo. hindi ba? Yes. oo. Pero kahit na hindi nakasunod sa inyong apelido, doon ba sa mismong birth certificate, in-acknowledge ba siya ng tatay? O kaya, in a separate instrument, merong apelido. Maraming po salamat. Go ahead, sir. Welcome to Hello Attorney. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Luna. Ay, hello, good afternoon po, hello, attorney. And then, ma'am, good afternoon po. Attorney, mag-hingi lang po ako ng advice. Okay. Kasi, noong sometime November 2024 po, last year, meron po kaming joint account ng mother ko. Joint account. Opo. Yes po. Mhm. Ang nangyari po, nung first week of November, wala ko kami dito po sa Pilipinas. Nasa abroad po kami. Okay. Ngayon, one time na nag-iisa po sa bangko. 2,700 pa. Bag nag-load pa ni Bay 1,000 ah. Ma'am, bakit po na pinalad ko po lahat po ng mga One plus na lang kanina. sa bangko? Nagtaka po si mama ko dahil wala naman po siyang pull out. It so happens, to cut the long story short po is, nawala po yung funds po din sa loob po ng joint account po namin, dalawa. And then, medyo malaking halaga po at Mhm. Tapos po, nagtira na lang po yung mismo gumawa ng almost, I think, 100,000 na lang po sa bank account. Okay. So, at ngayon, sumulat po kami sa bangko, address po dun sa specific bank, address po dun sa bank head, sa manager, and then, nagkatay naman po ang bangko. However, ang explanation po nila po sa amin, kumbaga parang lost cause na ho, wala na pong pwede po magawa. Paano daw naging lost cause? Pero nalaman po ba paano nawala? Ito po ba ay Oo, kasi makikita yung sa pag-update eh, kung saan yung bangko i-withdraw, di ba? Through online transaction po. Namin ganito po. Ako po kasi, meron akong personal account po dun sa tao. Online transaction? Tapos so, meron din po akong account po, joint kasama po yung mother ko. Pero yun po, lahat po yun, puro savings lang po, wala po siyang withdraw doon. Kumbaga lahat po doon ay deposit lang. okay? So, ang nangyari po, kaya nagtulad po kami at tinanong niya po ako kung ako po ba ay nag-withdraw. Sabi ko, wala nga po ako access dun sa bank account po na yun dahil meron din naman po akong sestre. Ngayon ho, ang nangyari daw po, in-explain po sa akin, ginamitan daw po ng isang online transaction, multiple online transaction ho, tapos ibang pangalan po ang ginamitan. Ibang numbers, ibang pangalan, ibang email address ho. Eh sabi ko naman, so ako meron ho akong online bank, kaso email ko ho ang ginagamit ko at sarili ko pong pangalan. Pero yung in-enroll po yung joint account po namin sa loob ng ina, dun po sa isang Android phone.
Eh, sabi ko, ako yung, hindi naman po ako naka-android, ibang cellphone po ang gamit ko. So, sabi ko, paano po nangyari yun? Hanggang sa, wala na pong, hindi na kami hinireplyan po ng bangko. Ayun po, kaya gusto lang po namin humingi po ng payo kung ano po ang gagawin po namin. Kasi wala po kami idea kung kung paano po namin sisimulan. Kasi nangyari po, matagal na po kami kumbaga kliyente ng bangko na yun. Kaya lang, hindi po namin alam bakit po ganun po nangyari po. Okay, simulan po natin. Miss Luna, ano ba yung obligasyon ng bangko sa inyo bilang depositor? So kayo, bilang depositor, ang treatment po ng batas dyan, para loan po yan, ipinapahiram ninyo sa bangko, kaya po kumikita kayo ng interest annually, hindi po ba? Ibig sabihin, kasama sa kanilang mga obligasyon na wag bawasan or wag galawin nang hindi kumukuha ng instructions sa inyo, halimbawa either online transaction or deposit or withdrawal slips na pinirmahan ninyo. Kaya nga meron tayo mga kumbaga signature cards dyan para ma-check kayo ba talaga ito may nag-send ng update ng account. Yung pala, ano na yun? Kung na-proseso Patay nila na. ang isang transaksyon na hindi nagamit ang inyong firma o kaya sinasabi nyo sa online banking, meron po yung Tama, BPI yan. BPI, ano? BPI, video. BPI tsaka video, nagkaloko-loko kasi yung mga last year, di ba? Diba? So wala silang, kumbaga hindi nila masasabi na wala silang kasalanan. Kasi kung tutuusin, at ito lang mismo na batay lamang sa limitadong informasyon na binigay ninyo, parang wala silang mapakita ginawa ninyo na mag-justify na bawasan. Kasi yung sinasabi ninyo na access yung bank account ninyo gamit ang ibang pangalan, gamit ang ibang email address at phone. So parang hindi ko nakikita yung connection. Paano nila mag-justify na bawasan? Opo, attorney, if I may interrupt po. Ang nangyari po kasi, kaya po nila na-withdraw is ginamit po yung online banking app ko po. Hindi ko po alam kung paano po nila ginawa. Pero nagamit po nila, in-input po nila yung aking pangalan po muna, email, and the number. Pero ang Pinalita nila. Opo, ang nagtataka po lang po, wala po nakarating po sa akin, even sa cellphone ko OTP. Kasi nung time po na nangyari po yun, nasa abroad po kami mag-inay, nagpakasal po kami. Naka-roaming po yung cellphone ko. So, sa akin po, wala pong magiging dahilan bakit